para safe po tayo ay mag-contribute. Tapos mayroon na pong mamahala. Ano ba sabihin ng kwan? O ito, mayroon tayong ganito, ganyan ha. So ano ha, tutulong tayo, ganito. O magkano i-contribute mo? So yan, no? Magkano po i-contribute nyo? So ano siya, no? So kaya napakaganda mga kaibigan, no? So yan ang isa sa mga paraan na pagsunod sa ating Panginoon. Kasi sabi niya, love your neighbor. So paano natin i-love yung ating mga neighbor sa ating sarili? So balik tayo sa tahanan, no? Pag sa tahanan, ang ating mga neighbors doon ay ang tinatawag natin na members of the family, no? So love your neighbors as thyself, no? So pwedeng sabihin natin siguro mga kaibigan, no? Love your paglalaki, pag mister, love your wife as yourself, no? So yun naman talaga ang instructions. Tapos yung wife naman, love your husband as yourself. So pag yan ang pinairal natin sa tahanan, so ngayon ang mister ay gagawa siya ng lahat na dapat niyang gawin na hindi masasaktan ang kanyang misis. Kasi love your wife as yourself. So hindi na siya ngayon maglasing, no? Kung iinom lang siya, pampatulog lang, no? So may tinatawag tayo na mag-shot, mga kaibigan. Kasi ang aking biyanan, iwan ko po ba bakit na doon kay biyanan ko po na parang hindi siya makatulog kung hindi makainom ng mag-shot ng tanduay, kasi uso yung tanduay sa probinsya. So isang mag-shot lang naman ay tapos linalagyan po yan ng tubig para hindi masyadong maano siya, no? Ibig sabihin na hindi siya masyadong matapang. So iniinom niya yung tatay yun. Tapos after that, tulog na siya, no? So parang na-condition yung kanyang katawan, no? Na gano'n, no? So pwede naman uminom mga kaibigan, pero halimbawa papatulog lang. So isa yan sa mga huwag sobra, kasi lahat po na sobra ay napakasama, ang lahat na sobra. So ngayon, umiinom siya tapos tulog na siya. So ngayon, so ganun mga kaibigan. So siyempre pag tulog na siya, hindi na siya makadisturb sa kanyang misis at sa kanyang mga anak. Kasi mayroong isa na pamilya ayon sa salaysay na isang anak na pag malasing daw pong tatay nila, nagtatago sila sa kagubatan kasi winawasiwas yung itak, no? So balit pagkatapos na masmasa na yung tatay, siyempre mabait naman ulit yun. Kaya ang espiritu ng alak, kung masobrahan talaga, ay hindi siya maganda, no? Pero gamitin lahat naman ng bagay basta sobra hindi maganda, no? Tulad halimbawa, iinom ka ng honey na napakarami. So parang iba yung pakiramdam mo, kasi kung mayroong isang mga expert sa nutrition expert, no? Sabi niya, kung gusto mong malungkot, kumain ka ng maraming asukal. So isa pala sa maaring ang ating tinatawag natin na ating metabolismo, ang ating body metabolism ay apektado kung sobra-sobra ang ating kinakain. Ano ba? Sobrang tamis, no? So, hindi pala maganda, kasi ang kuwan niya ay kalungkutan, no? So, ibig sabihin mga kapatid, pag anuhin natin sa syllogism sa philosophy, so, if you take more than what is permitted or what is allowed, it will be bad, no? It will be bad for us, no? So, mag-take tayo ng sobra-sobra, mapasama po pala tayo, no? So kaya mahirap pala mga kaibigan, no? Pag sobra, no? Ang sobrang pagtawa ay masama din, sobrang jogging ay masama din, sobrang kalungkutan ay masama din, sobrang kaligayahan ay masama din. Kaya balance, no? Talang, di ba, tinuturo po sa nutrition natin, pupunta tayo ngayon sa mga DSW, sinasabi na eat balanced diet, so hindi sobra, no? So halimbawa, no,
Halimbawa sa probinsya, kasi sa probinsya mayroong bahay kubo. Pag sinabi nating bahay kubo, doon na yung mga gulay, no? Sibuyas, kamatis, doon na. So, ibig sabihin niya, nasa ating mga kaibigan, no? Yung sa ating bahay. So, dapat mas maganda kung kompleto tayo, no? So, minsan makikita natin na sa harap ng bahay kahit na mayroong tinatawag na vertical garden.